Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Inaasahan lalakas pa sa tropical storm ang bagyong Ada ngayong araw. Kaya naman alamin na natin ang update sa naturang sama ng panahon na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at maging sa Southern Luzon. Ihahatid po sa atin yan ni Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Sir Benison? Magandang umaga, Joshua. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, patuloy ang pag-monitor natin sa bagyong Ada. Nasa tropical depression category po ito. At huling namataan kanina alas 4, 465 kilometers silangan ng Surigao del Norte. Taglay ang hangin na 55 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbusog hanggang 70 kilometers per hour. At kumikilos pahilag ang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan po sa loob ng 2 hanggang 3 araw, kikilos pa rin ang bagyo towards northwest direction. So, ibig sabihin, approaching pa rin po ito dito sa may Eastern Visayas at sa may Bicol region, pagsapit po ng Friday hanggang sa Sunday. Inaasahan naman afterwards, pagsapit ng Lunes, magre-recover or lilihis ito ng direksyon. Within 24 hours, posibleng lumakas pa ito bilang isang tropical storm at manatili bilang tropical storm hanggang sa weekend. Sa ngayon po, nakataas pa rin ang wind, signal number 1 sa maraming lugar, kabilang ng Sorsogon, southeastern Albay, northern Samar, eastern Samar, ngayon din ang eastern portion of Biliran, eastern portion of Leyte, eastern portion of southern Leyte, ngayon din sa Dinagat Island, Surigao del Norte, and Surigao del Sur. Mararamdaman po simula mamayang gabi ang mga paglakas po ng mga hangin, ang mga pabugsog-bugsong hangin, bunsod po nitong si Bagyong Ada. Samantala, yung mga pag-ulan natin, within the next 24 hours, nakakonsentrate pa rin dun sa eastern side ng ating bansa, lalo na sa may Visayas and Mindanao. So dahil kay Bagyong Ada, mataas po ang chance ng mga pag-ulan sa Eastern Samar, Surigao del Norte, Dinagat Islands. Bagay dito rin po sa may Central Visayas, natitirang bahagi ng Eastern Visayas and Caraga region, kalat-kalat ang ulan at thunderstorms. Dito rin po sa may Davao Oriental, Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon, Albay, Sorsogon, Masbate at Catanduanes. Yung amihan naman or northeast monsoon, nagdadala pa rin po ng mga light to moderate rains sa Cagayan, Isabela, Aurora, and Quezon at may ng ulan over Metro Manila, Cordillera Region, natitirang bahagi ng Calabarzon at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Ang ilang bahagi pa ng bansa, bahagi ng maulap hanggang maulap ang kalangitan sa susunod na 24 oras at may chance lamang po ng mga isolated light rains sa Ilocos Region and the rest of Central Luzon at isolated thunderstorms naman sa natitirang bahagi ng bansa. Para sa iba pang impormasyon regarding po dito kay Bagyong Ada, bisitahin lamang po ang bagong pag-asa.dosc.gov.ph at magtungo po sa aming Facebook page na DOSC-Pag-asa. Dahil ang next bulletin po natin at ang next weather report or weather update po natin ay mamayang alas 11 ng umaga na susundan naman ang alas 5 ng hapon. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Pag-ingat po tayo. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Samantala, sa harap ng banta ng Bagyong Ada at patuloy ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon, ipinagutos si Albay Governor Noel Rosal ang pag-evacuate sa mga pamilyang nakatira sa delikadong lugar. Kabilang na dito ang mga nasa lugar na may banta ng lahar, pagbaha, landslide at storm surge. Inatasan din ang mga otoridad na magpatupad ng heightened alert para sa agarang pagtugon sa epekto ng bagyo. Sa ngayon ay suspendido ang face-to-face classes sa probinsya sa lahat ng antas at ipinatutupad ang alternative learning modality. Masusinang iniimbestigahan ang nangyaring sunog sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways Regional Office sa Cordillera. Ayon sa DPWH, patuloy ang kanilang mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection at sa local government ng Baguio City para sa agaran at malalimang investigasyon sa insidente. Batay sa ulat ng Baguio City Fire Station, nangyari ang sunog sa financial management records ng tanggapan na may 1 square meter na lawak. Agad din na naapula ang sunog bandang alas 5:43 ng hapon at wala rin naiulat na nasaktan sa naturang insidente. Sa ngayon ay fully secured na rin ang lugar. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media platforms sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.